Magandang araw po sa inyong lahat at patuloy po tayong magbigay linaw sa mga komento po ninyo. Basahin po natin, Mr. Vlogger, Diyos lang ang nakakaalam kung saan mapupunta ang kaluluwa ng mga namatay. Kahit si Solomon ay hindi rin alam kung saan mapupunta ang kaluluwa. Ecclesiastes chapter 3 verse 20 hanggang 21. Bigyan nga natin ng linaw itong kanyang itinatanong, sapagkat dito sa mga inyong itinatanong wala po tayong bagay na dapat pagtalunan. Narito po yung channel para ilinaw ang inyong ibinibigay na komento. At kaya dito sa ating mga nagkokomento, sana wag po kayong masasaktan kung ako'y magbabasa ng kasulatan na kung saan ay ating inililinaw katulad po na ibinigay ng ating mga kaibigan dito sa ating comment section. Bigyan nga natin at basahin natin na kung saan yung kanyang unawa. Ang sabi dito, hindi daw alam kung saan mapupunta yung mga kaluluwa pag namatay ang isang tao. So aalamin po natin. Sa nagbigay siya ng talata at basahin natin. Dito po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 20 hanggang 21. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok at lahat ay muling babalik sa alabok. Ituloy po natin sa verse 21. Sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumaba sa lupa? Dito kahit ilagay po natin sa ibang translation, espiritu po ang lalabas. Tagalog ang Biblia, ang dating Biblia. Basahin din natin. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napapailang lang at ang diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? Ngayon, dito naman diwa. Meaning, may mga sali na ang ibig sabihin po pala ng isang pag-aaral dito sa kasulatan, kapag po tayo may nabasang diwa at doon sa ibang salin ay espiritu, ito po pala ay isang bagay na sangkap sa ating katawan. Basahin natin muna para maintindihan natin. Dito sa unang Tesalonica chapter 5 verse 23, pakabalalay nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Dito po napakalinaw, may tatlong sangkap po ang ating pagkatao. Meron pong espiritu na tinatawag, meron pong kaluluwa, at katawan. So yan po yung sangkap ng ating pagkatao. Ang kahulugan po ng espiritu ay diwa. At sa spiritual po yon diwa. Kung sa literal, kaisipan. At yung kaluluwa naman po, ito po'y buhay. At itong katawan po, ito yung pinakadamit ng kaluluwa. Para itong tatlong sangkap na ito ay mabuo yung pagkatao natin. Kaya nga po pag himiwalay yung katawan, namatay yung katawan, meaning yung espiritu mo at kaluluwa nahiwalay, wala na rin po yung gawa. Meaning ang tawag din po doon ay patay na kaluluwa. Kasi nga po, nahiwalay doon sa katawan. Bagamat ito'y buhay, ibig sabihin po yung buhay na yon, wala yung kamatayan. Pero tinatawag na bakit namamatay ang kaluluwa sapagkat nahiwalay yung kanyang katawan doon sa kaluluwa. So yun ang malinaw. Ngayon, babalikan po natin itong talata na ibinigay ng ating pong nagko-comment sa atin. Ang binasa po natin dito sa talatang ito ay espiritu. Malinaw po. Ang kanyang komento, ang sabi niya, dito Diyos lang ang nakakaalam kung saan mapupunta ang kaluluwa. Kung ang iniisip niya ay kaluluwa, pero ang pinag-uusapan doon espiritu. Nakita po ninyo? Bagamat ito'y magkasama, ang sangkap, itong espiritu, kaluluwa, at katawan. Pero dito sa kanyang itinatanong, para maintindihan natin, wala pong tayong nabasang kaluluwa. Dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 21, wala pong tayong mabasang kaluluwa. Ang nakasulat doon ay espiritu. So babalikan po natin Ecclesiastes chapter 3 verse 20 hanggang 21. So dito ay espiritu. Wala po tayong mababasa. Maging doon sa verse 20, wala po tayong mababasang kaluluwa.
Ulitin natin para maintindihan natin. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. So ito yung katawan. Pero dito, kasi nga po, para maintindihan natin, binabasa natin ng ayos. Para hindi tayo magkamali sa mga komento natin at mailinaw po natin. Ano? Ang sabi dito, sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? So, espiritu po. Kahit ilagay po natin ito sa King James Version, hindi po tinatawag na soul, yung soul, yung kaluluwa. Spirit din po. So, tingnan natin sa King James Version. So, yun ang nakalagay po, Spirit of Man. Hindi po yung soul of man, spirit of man, yung kanyang diwa. Yung kanyang kaisipan, kung tutuusin sa literal para madali nating maunawa. So, yung diwa o kaisipan o espiritu, yan po ay magkakaugnay. Para maintindihan natin, yung spirit nakakaunawa sa paraang espiritual. Yung kaisipan, ito yung nag-iisip o nagdidesisyon sa ating katawang tao. Kaya nga po yan ay connection po yan. Yung spirit, diwa mo, di ba? Yung espiritu mo, at yun namang kaluluwa, yun ang buhay. Na kung saan ang nagdi-dictate o nagde-decide para yung kaluluwa mo, yung buhay mo, yung pagkatao mo, kasi yung pagkatao natin, dapat kompleto nga yun eh. Kaso, nagkaroon ng kamatayang katawan, yung magkasama lang doon, yung espiritu, yung nagde-desisyon, yung para magkaroon ng kaalaman, ito yung espiritu, nakakaunawa. At yung inyang kaluluwa, yun ang kanyang pinaka-being. Amen? Tingnan niyo po yung kaluluwa, may kamay yun, may ulo, may paa. Nang ang pinakadamit nito ay yung ang katawan. Nagre-reflect ito doon sa kaluluwa mo na yun ang buhay at yun ang katawang tao. Parang na-imagine natin yung kaluluwa, pag nakita natin sa physical, ganun po yun, na meron kang kamay, may paa. Pero pag nahiwala yung katawan doon sa kaluluwa, wala na po yung mga gawa. Ibig sabihin, hindi makakagawa physically kasi yung physical niya ay nasira o namatay. Malinaw po ba? Ngayon, nililinaw natin at bibigyan natin ng kasagutan nito. Ang sinasabi ng ating mga nagko-komento dito, Diyos lang daw ang nakakaalam. Ang tanong ko, kung ipaalam ng Diyos sa atin, kung saan mapupunta yung ating kaluluwa at espiritu, ay di alamin po natin. Sapagkat sinasabi mo, kahit si Solomon hindi alam kung saan mapupunta ang kaluluwa, ay di alamin natin sa kasulatan. Kasi nga po, pag hindi tayo nagbabasa ng kasulatan, we are not know everything. Hindi natin malalaman ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Kaya halika't alamin natin para malaman natin na meron bang patutunguhan yung kaluluwa para malaman natin ito po'y ipapaalam sa atin ng Diyos. At halika't basahin natin sa kasulatan na magbibigay sa atin ito ng pangunawa. Ngayon, dahil si Solomon nga po ay isang taong matalino, di ba? Alam naman natin. Tanyag, mayaman, at napakarami pa kang asawa. Kaya't puntahan nga natin, bakit siya naging maraming asawa? Yung ba ang dahilan ng kanyang paglayo sa Panginoon? O, tingnan natin. Yun pala ang naging dahilan ng paglayo sa Panginoon sa kanyang napangasawa. Kasi ang sabi ng Panginoon ay huwag siyang gagawa ng mga bagay sapagkat utos ng Panginoon na huwag gawin ang mga bagay na yon. Kaya't alamin natin dito sa kanyang history. Sa unang hari, chapter 11, verse 1, tingnan natin ang kasaysayan ni Haring Solomon. Basahin natin. Si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga sa anak ni Paraon, sa mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia, at Heteo. Tuloy pa natin sa verse 2.
Mula sa mga bansa na tungkol sa mga iyon ay sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Tandaan po ninyo ha. Ang Panginoong Diyos ay nag-utos sa bansang Israel, sa mga anak ni Israel. Ano ba? Sino ba yung anak ni Israel? Marami po yun. Yun po ay 12 lipi ng Israel. Ano po? Na kung saan inutosan ng Diyos, doon sa nabanggit natin, dito sa una nating binasa yan, ay huwag silang makikipag-asawa sa kanila. Bakit? Ituloy natin. Kayo'y huwag makihalubilo sa kanila, at sila man ay huwag makihalubilo sa inyo, sapagkat tiyak na kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos, na humaling si Solomon sa mga ito dahil sa pag-ibig. O, tingnan niyo po, minsan mali pala ang pag-ibig. Maging si Solomon kahit napakatalino pagdating sa pag-ibig, natatalo yung kanyang karunungan. Nakita po ninyo? Na humaling daw si Solomon saan? Sa pag-ibig sa mga nabanggit dito, sa mga babaeng ito. O alamin natin, ilan ba ang naging asawa niya sa mga nabanggit na ito? Ituloy natin sa verse 3. Siya'y nagkaroon ng 700 asawa. Napakarami, di ba? Mga prinsesa. So doon sa prinsesa, 700. At 300 asawang lingkod, ibig sabihin sa mga alipin. At iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. O, tingnan po ninyo. Kahit anong talino mo, pagdating sa pag-ibig, nagiging mangmang. Ano? Di ba? Pag sinabi mangmang, walang nalalaman sa mga bagay na katuwiran ng Diyos. Bakit? Kasi utos nga ng Diyos na huwag makihalubilo, di ba? Sabi dito sa verse 2. Ang sabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makihalubilo sa kanila. So, malinaw po yan. At ngayon, kung itutuloy po natin, dito, nakita natin ang asawa ni Solomon ay 700 sa mga prinsesa at 300 sa mga alipin. Ituloy po natin sa verse 4, sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David ng kanyang ama. O, nakita po ninyo? Kaya dito natin malalaman, kahit anong talino ni Solomon, ay nadadaya sa pamagitan ng maling pag-ibig. Kapag inutusan ng Panginoon, susundin natin. Katulad ni Solomon, Sino ba ang nagbigay ng karunungan kay Solomon? Di ba't ang Panginoon? Naging haring matalino, mayaman, pinakamayaman sa panahon niya. Naging hari pa siya. Ngayon, nung siya nagkaasawa, di ba? Halos 1,000 babaeng asawa niya. Ano nangyari? Iniligaw ang kanyang puso. Ito ang katanungan natin. Saan ba mapupunta ang kaluluwa ni Solomon kung siya nagkasala sa Diyos? Di ba? Ito ang sinasabi ng ating nagko-comment. Kahit si Solomon ay hindi rin alam kung saan pupunta ang kaluluwa, ay di alamin natin sa kasulatan. May ganito po tayo mababasa para maintindihan po natin. Magkakaroon lang tayo ng ganitong pangungusap na kung saan ay alamin natin. Ang sinasabi ng kasulatan ay ganito sa Propeta Ezekiel 18:4. Lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa nagkakasala ay mamamatay. So dito, meron kasi tayong nabanggit minsan sa mga komentor na hindi raw namamatay ang kaluluwa. So ito po yung mga talata na ating natutuklasan pa. Sapagkat hindi natin maibibigay lahat at napapadaan dito natin nagkakaroon ng mga discussion kung maalala pa natin. Kasi po may mga nagko-comment, hindi raw mamamatay ang kaluluwa kasi buhay. Kaya nga po, nahiwalay yung katawan doon sa kaluluwa, kaya ituturing din yung patay. Kapag buhay po, kompleto po yun. Di ba? Binanggit natin kanina, ang sangkap ng isang tao, may katawan, may kaluluwa at espiritu. Kapag humiwalay yung katawan, ibig sabihin namatay yung katawan, pati yung kaluluwa patay. Walang gawa na yun.
Wala yung magagawa. Hindi pwede na yung gumawa ng katulad ng ginagawang merong katawan. Malinaw po ba? So dito nilinaw natin yung mga bagay na ito, no? Kung itutuloy po natin sa verse 20, magbibigay linaw ito sa atin. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Malinaw po yun. Kapag ang kaluluwa mo ay nagkasala sa Diyos, mamamatay. Ang anak ay hindi magdaranas ng kasamaan ng ama. Hindi, ibig sabihin po sa mga bagay nito, kung sino yung nagkasala, yun ang mamamatay. Hindi madadama yung ama sapagkat mag-ama sila do. Pero makikita natin, kung hindi nagkasalang ama at ang nagkasalay anak, mamamatay. Ibig sabihin, parurusahan yun. Tuloy natin. O magdanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ibig sabihin, kung ang ama naman ang gumawa ng kasalanan, mamamatay. Pero yung anak na hindi gumawa ng kasalanan, hindi yung damay. Maliwanag po. Ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Kung babasahin natin sa isang salin para maunawaan po natin, ang taong nagkakasala ang siyang dapat mamatay, hindi dapat parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. At ang ama naman ay hindi dapat parusahan dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Di ba't malinaw po? Kung sino yung nagkasala, siya ang parurusahan. Ang taong matuwid ay gagantimpalaan sa ginawa niyang kabutihan at ang taong masama ay parurusahan dahil sa ginawa niyang kasamaan. Kaya dito malalaman natin saan ba pupunta ang taong gumawa ng kasamaan. Kasi ang nagsasabi ng ibang mga nagko-comment sa atin ay wala daw nakakaalam kung saan pupunta yung kaluluwa kapag namatay. O sabi pa niya, no, Diyos lang ang nakakaalam kung saan mapupunta ang kaluluwa ng mga namatay. Kaya nga may kasulatan para malaman natin, ipapaunawa sa atin. Eh di wala nga po makakaalam kung walang babasahin tayong kasulatan. Kaya nga may kasulatan para ipaunawa sa atin ang mga bagay na yan. Ay di alamin natin yung mga kaluluwa kapag namatay at nagkasala. Alam ba? Para malaman natin tayong mga buhay ay may patutunguhan. Kung alam mong ikay nakagawa ng kasamaan, may pupuntahan ang iyong kaluluwa. Pero kung ikaw ay gumawa ng matuwid, katuwiran ng Diyos, gumawa ka ng mabuti, sabi doon sa ating binasa, di ba? Ay gagantimpalaan. Ibig sabihin, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. So malinaw po. Kung itutuloy pa natin sa verse 21, mas malinaw pa ito. Intindihan natin ito, ha? Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat ng kasalanan ng kanyang nagawa at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. O, di ba? Katulad po nga ni Solomon. Ano, kung babalikan natin ito, yung mag-amang ito. Si Solomon, anak ni David. Si David ay makikita po natin dito, no? Kung makikita natin, anak ni David, si Solomon. Si Haring David nagkasala, humingi ng tawad sa Panginoon at nagpakabuti sa harapan ng Diyos. Kaya pinagpala siya. Bagamat si Solomon, anak ni Haring David, pero nagkasala si Solomon. Napatawad ba siya? Dahil doon sa katandaan niya, doon siya nailigaw. Ay makakahingi ba siya ng tawad? Ano mangyayari sa kanya? Magagalit ba ang Diyos sa kanya? Ay di alamin natin kung ano ang naging sitwasyon ni Solomon sa Panginoon. Ay di alamin po natin ano. Basahin natin. Diyan din sa unang hari, mahahanapin lang natin kung saan mga verses ang mga pangungusap na yon na hindi nalugod ang Panginoon kay Solomon sapagkat sa kanyang ginawa sa kanyang hindi pagsunod sa pamaraan ng Diyos. Kaya kung ulitin natin muna itong verse 6, sabi dito, sa gayon gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi lubos na sumunod sa Panginoon. O, di ba? Hindi nga po nakasunod si Solomon. Kahit napakatalino niya kasi napadaya siya sa kanyang mga asawa. Bumaling ang kanyang puso sa mga Diyos-Diyusan ng kanyang mga asawa. Nakita po ninyo?
Na gaya naman na ginawa ni David ng kanyang ama. Ibig sabihin, si Haring David sumunod. Bagaman siya nagkasala pero humingi ng tawad at sumunod sa Panginoon. Ito po, makikita natin sa verse 11 para makita natin yung sinalita ng Panginoon kay Solomon. Basahin natin. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo, yung kanyang pagkakasala sa Diyos. Yung ginawa niya na kung saan ay sabi ng Panginoon, huwag makihalubilo. Ibig sabihin yun, nakipag-asawa pa nga siya. Halos 1,000 pa nga yung naging asawa ni Solomon. Ano nangyari? Ulitin natin. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga tuntunin na aking inuutos sa iyo. Tiyak na aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. O kanino po maibibigay? Yung lingkod ng Panginoon, walang iba kay Kristo. Siya po ang magpapatuloy na kung saan ay makakatupad lahat ng palatuntunan ng Diyos. Nakita po ninyo? Kaya may mga significant na mga bagay na yan sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang ating Panginoon Kristo, yan ay naging tapat sa Diyos Ama. Amen? So ngayon, nakita mo ang mga bagay pag hindi sumunod sa Panginoon. Nagpapakita yan sa mga taong hindi susunod sa Diyos. Kaya magkakaroon sila ng kamatayan. Kung ibabase natin dito sa 18:20, ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Anong kamatayang yon? Tingnan natin. Para malaman mo, kaibigan, Diyos lang ang nakakaalam pero ipapaalam ito sa atin. Pero kung hindi mo alam, yung ang mga kaluluwa ay pag namatay ay hindi mo alam kung saan pupunta, malalaman natin, ipapaalam ito sa atin ng Diyos. Ito po, basahin natin dito sa Mateo 10:28. Ito po ang sagot sa inyong namamaling diwa. At huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, dadapwat hindi nakapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yung makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Yan po. Ay di alam pala, pinaalam sa atin ng Diyos. Ang Diyos po kasi po ang magpaparusa sa ating katawan at sa ating kaluluwa doon sa impyerno kapag gumawa ka ng kasamaan. Kaya kaibigan, I don't mention your name because ayoko na mapahiya ka sa iyong mga namamaling diwa. Gusto ko kitang tulungan sa mga ikinokomento mo, pero dito sa ikinokomento mo, napakalayo sa mga gusto mong ilinaw sa iyong kagustuhan. Magbasa ka ng kasulatan, katulad dito, nagbigay ka ng talata, ang iniisip mong kaluluwa. Pero kung babasahin natin sa lahat ng version, puro salitang espiritu. Nakita po ninyo? Kaya nga yung espiritu, yun ang nagdidesisyon sa kaluluwa mo para kung saan mapunta ang kaluluwa mo ay ikapapahamak ng iyong katawan at kaluluwa. Di ba? Kaya yung espiritu dito na sinasabi, di ba, nagbigay ka ng talata, Ecclesiastes chapter 3 verse 20. O basahin po natin ha. Lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok at lahat ay muling babalik sa alabok. Ito po yung katawan. Pero yung ating espiritu, yan, ang nagdesisyon, kaya mapapahamak yung kaluluwa. Kaya nga inilinaw ko sa iyo na yung kaluluwa may pupuntahan. Ang sinasabi mo, Diyos lang ang nakakaalam kung saan mapupunta ang kaluluwa. Kaya nga, Diyos nga alam, pinapaalam naman sa atin. Parang iniisip mo, wala tayong alam. Diyos lang ang nakakaalam. Pero pinaalam nga sa atin ng Diyos. Kung si Solomon hindi nga alam kasi nga sumuwa yan, kahit napakatalino. Wala siyang nailigay na mga sulat sa kanyang kasulatan. Pero si Kristo, ipinasulat sa kanyang mga apostol. Kung uulitin ko itong tanong mo, kahit si Solomon ay hindi rin alam kung saan mapupunta ang kaluluwa. Kung si Solomon, bakit kaisipan mo ba si Solomon? Ang kaisipan natin kay Kristo. O di ba? Ang sinasabi ni Kristo,
dito sa mga sulat ni Mateo. Muli natin basahin ha, para maintindihan mo. Mateo 10:28. At huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, dadapdapat hindi nakakapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yung makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sino po ang makakapuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno? Di ba't ang Diyos, kung ikaw ay hindi marunong sumunod, parurusahan ka? O bigyan natin ng ibang salin. Basahin natin sa ibang salin. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo, ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. O yan, ay di ipinaalam sa atin, kapag hindi ka pa gumawa ng kabutihan, puro kasamaan, pupuksain ng iyong kaluluwa doon sa impyerno. Doon dadalhin. Ano sinasabi mo, hindi natin alam? Diyos lang ang nakakaalam. Pinaalam sa atin. Kaya nga, huwag tayong gagawa ng masama. Kaya kung ikaw ay gumagawa ng kasamaan sa iyong pananalita at panghuhusga sa akin channel, maging at parang kumokontra ka, no, sa ating mga ipinapaliwanag. Ako po, pag nagpapaliwanag, binabasa ko sa kasulatan para maunawaan ng mga sumusubaybay dito. Pero ang nakakatakot sa iyo, pati yung mga walang muang na mahihina sa pananampalataya ay madadaya sa iyong ginagawang iyan. Sa halip na sila'y maakay natin sa Diyos, makakilala ng katotohanan, ibinabaling mo sa maling aral, sa maling unawa. Kaya kaibigan, sana matuto kang magbasa ng kasulatan. O kaya mas maganda, maggawa ka rin ng channel mo, magpaliwanag ka doon. Malay mo, mas maraming sumunod sa iyo. Di ba? At lahat ng mga subscriber ko baka sa iyo pumunta dahil mas mahusay ka kaysa sa akin, di ba? Ang galing mo kasi magpaliwanag, pero pag binasa natin sa kasulatan, ang layo naman, kaibigan. Kaya ang sinasabi ko sa iyo, magkaibigan tayo, no? Hindi tayo para mag-away dito, no? Kasi pagdating talaga sa pananampalataya, may kanya-kanyang pagtatanggol yan. Kahit alam nilang mali, ipinagtatanggol yun kasi nga yun ang unawa nila. Hindi sila kaisipan ni Kristo. Yun ang mga taong hindi marunong sumunod sa Diyos. Kaya ang kaluluwang mamamatay, parang ikaw yata nagsabi nito, no? Na sabi mo hindi mamamatay ang kaluluwa. Mamamatay ang kaluluwa kapag hindi susunod sa Diyos. May parusa. Kaya nga, ang kaluluwa, pinapakita ni Jesus, at ito'y pinaliwanag sa atin, pwedeng mapunta ng Hades at pwedeng mapunta doon sa inaaliw ang kaluluwa mo. Para pagdating ng paghuhukom, hahatulan parehas para malaman nila na mali yung kanilang unawa sa paraan at utos ng Diyos. Kaya yung mga nakakaunawa, nakakaintindi, bibigyan nyo ng buhay na walang hanggan at makakapasok sila doon sa kaharian ng langit. Kaya kailangan natin unawain. Kung may mali man ako na sinabi, patunayan ninyo. Kasi ang nagpapatunay ho, kasulatan. Katulad nyo, inihahatol mo yan sa akin mga talatang iyan. Kayo naman pala ang namamali sa diwa. Hindi naman para kayo pahiyain ko dito Ipinapaunawa ko ho sa inyo ang mga talata na inyong binabasa. Kaya yung kaluluwa na sinasabi diyan, may pupuntahan. O sinasabi mo, walang nakakaalam kung saan mapupunta ang kaluluwa. Meron. Lalo't pag nagkasala, punta na yun ng impyerno. Di ba? Kaya kung babasahin pa rin natin yung kay Lucas, hindi mo pa rin yata naiintindihan itong kay Lucas. Yung sa sulat ni Lucas, babasahin muli natin para maintindihan natin. Yung sa 16:22 para maintindihan natin. Puntahan natin ito at basahin natin. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. Ituloy pa natin. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Tingnan po ninyo, may pupuntahan agad yung kaluluwa. Dadalhin ng mga anghel yung mga taong nagtitiis at nagtitiwala sa Diyos. Kaya, merong paglalagyan sila yung kanilang kaluluwa. Kaya nga inilibing yung kanilang katawan. Sabi dito, no? Parehas pong inilibing yung katawan ni Lazarus at nung mayamang lalaki.
O kaibigan, baka nagkakamali ka pa kasi may nabasa pa ako sa yung Lazarus. Dalawa diyang Lazarus. Yung isang Lazarus na kapatid ni na Marta at ni Maria na kaibigan ni Jesus. Namatay nga po yun, ika-4 na araw, binuhay ni Jesus. Maka hindi mo naiintindihan. At ito namang isang Lazarus, ito naman ay pulubi. Ikinuwento ni Jesus sa kanyang talinghaga, kaibigan, maka nalilito kayo kasi dalawang Lazarus. Ganun din kay Judas Iscariote at Judas na kapatid ng ating Panginoong Hesus. Dalawa pong Judas. Dalawa pong Judas ang tinutukoy diyan. Baka magkakamali din kayo. Di ba si Judas, hindi Judas Iscariote, yung Judas na tagasunod ni Jesus, mayroon din siyang sulat, di ba? O ngayon, Maria, marami ding salitang Maria sa kasulatan, lalong-lalo pa dito sa Ebanghelyo ng Diyos, sa sulat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan. Napakaraming Maria doon, malilito kayo, no, di ba? At meron din pangalang Jesus din. Magkamali kayo, magbasa kayo ng kasulatan. Yung isang Jesus, kapangalan ng ating Panginoong Jesus. Nakita po ninyo? Kaya dapat kayo'y magbabasa, uunawain po ninyo. Ano ho? Sana po naintindihan ninyo itong paliwanag natin. Ngayon, ilinaw natin, ano? Recap po tayo. Sa ating pag-aaral po, hindi para kayo saktan ng kalooban, kundi ipaunawa. Kasi kung ayaw nyong intindihin, ayaw nyong unawain, hinahayaan na po namin para hindi na tayo magtalo. Kung iyan ang inyong pananampalataya at paniniwala at pagkaunawa, ay di hayaan po namin. Kasi nag-comment po kayo, kaya naman sumasagot kami. Nakita po ninyo? Yun po ang pagsagot namin. Babasahin namin sa kasulatan para maintindihan ninyo. Hindi para kayo pahiyain, hindi para kayo ay tuligsain, hindi po. Hindi po namin tensyon, ano? Wala kaming intention na kayo'y awayin. Ano ho? Pinapaunawa namin ang inyong mga ibinibigay na komento. Katulad po ninyo, nagbigay kayo ng komento, no ho? Ang sinabi mo, kaluluwa. Nung binasa natin yung Ecclesiastes, hindi pala kaluluwa ang nakalagay doon. Ang nakasulat po yung espiritu, di ba? Yan po nakalagay. Basahin natin uli. Sinong nakakaalam ng diwa? O dito, diwa naman. Sa isang salin ay espiritu. Sinong nakakaalam ng espiritu? So magkaiba po yung diwa, espiritu dun sa kaluluwa. Ito nga po yung sangkap ng kaluluwa para yung kaluluwa mo ay makaintindi at makaunawa sa mga bagay na espiritual. Malinaw ba sa iyo? Yun po yun. Kaya pagdating ng panahon, pag hinatulan ka, maiintindihan mo at maunawaan mo na nagkasala ka sa Diyos. Kung gumawa ka ng mabuti sa Diyos, yung espiritu mo rin ang makakaunawa mo at ang iyong kaluluwa magkakaroon ng galak at kasayahan pagdating doon sa langit. Nakita mo? So yun ang ibig sabihin ng iyong espiritu. Meron kang diwa, meron kang unawa, meron kang kamalayan. Kaya nga pag napunta ka doon sa Hades at doon sa lugar ng mga patay, di ba? Sa lugar ni Abraham, yung diwa mo naroon sa iyong kaluluwa. Kaya nga nagkakaroon ng inaaliw ang kaluluwa para hindi ka na makaranas nung ikay nabubuhay katulad ng pulubi, di ba? Nakakaranas siya ng kahirapan, hirap na hirap siya sa kanyang kalalagayan, yung kanyang katawan puro ng galis o ketong, di ba? At dinidalaan pa nga ng aso, hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan, yung pulubi. Pero nung siya'y namatay, siyempre, wala na yung kanyang katawang nabubulok at nagkakasakit. Kaya nga po, nahiwalay yung katawan, yung kanyang espiritu at kaluluwa nagpapahinga doon sa piling ni Abraham. Yung lalaki naman na hindi nagpahalaga sa mga aral at turo ng Diyos, ano ang naranasan niya? Yung espiritu niya at kaluluwa naroon, naghihirap. Di ba? May kamalayan siya kasi naroon yung kanyang diwa o yung espiritu niya doon sa kaluluwa. Kasi magkakasangkap po yun eh. Di ba? Ngayon, naghihirap yung kanyang kaluluwa. Yun ibig sabihin, walang kagalingan doon. Pero yung ketong, kung nasa laman siya, pwede pang pagalingin yun kung mayroong magagaling na doktor yun.
Pero nga hindi rin tatagal dahil nga ang lifespan ng katawan ay mabubuhay na lang hanggang sa 120 years yung ang ibinigay na lifespan ng Diyos na dati nabubuhay ng 900 plus, 'di ba, ang buhay ng tao. Kaya nga po, binigyan tayo ng ganitong pagkakataon na manumbalik sa Diyos, mai-restore yung ating life o buhay na kung saan kung tayo susunod sa paraan at utos ng Diyos, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan, wala ng sakit, walang karamdaman, at hindi na yung dating katawan na nabubulok. Nakita mo? Kaya nga, malalaman natin yung kaluluwa natin, mayroong pupuntahan muna na kung saan pagdating naman ng paghuhukom, sa kabibihisan ang katawan mo na kung saan ay panlangit. Yung mga hindi sumunod, ang tanong, ay pupunta sila ng impyerno. Anong katawan nila? Ay di yung katawan na mararanasan ng kanyang espiritu, ng kanyang kaluluwa at laman, kompleto yon na mapupunta doon sa impyerno. Kaso nga lang, yung kanyang katawan, pang-impyerno, na kung saan ay uuhudin, at maranasan na kung saan ay walang humpay na kaparusahan po yun. Kaya napakalungkot ho na mahiwalay sa Panginoon. Yun ang dapat nyong malaman mga kaibigan. Ano po? Sana po maintindihan ninyo yung mga bagay na yan. At kaya nga tayo po ay nag-iingat na mangaral ng may kasinungalingan kung hindi natin ipapaalam yung katotohanan, hindi maiparating sa inyo, nang sa ganun po magkaroon tayo ng takot sa Diyos para yung ating kaluluwa ay hindi mapahamak. Sana kaibigan, naunawaan mo ang mga bagay nito, no? Hindi ko po kayo inaaway, hindi tayo nakikipagtalo, nagbibigay lang po tayo ng unawa sa inyong mga komento at mga tanong. Kaya pag kami sumasagot sa inyong mga tanong, ay uunawain po ninyo. Ano ho? Kasi kung wala tayong unawa sa mga bagay na espiritual, hindi natin kaya talagang intindihin ito. Kasi ang nakatunan yung isip sa mga bagay na literal, unawain natin ito sa espiritual. Kasi may espiritu ka naman. Kasi nga kung ang espiritu natin ay hindi nakakaunawa sa paraang espiritual, hindi talaga natin kayang unawain yon. Kaya nga kailangan mo na maipaunawa sa literal para maintindihan natin sa espiritual. So ganun po kapag nangangaral ang ating Panginoong Hesus. Nagbibigay muna siya ng talinghaga para maintindihan natin sa espiritual. Nakita po ninyo? So, kung bibiglain kayo sa espiritual, ay hindi kayo makakaunawa. Kasi, nasa laman ka pa. Nakita po ninyo? At doon mo malalaman kapag ikay nahiwalay na sa laman at makakaunawa ang iyong spirit at ang iyong kaluluwa pag nahiwalay na yun. Kasi doon pa lang mo ma-realize, katulad nung mayamang lalaki, di ba? Puntahan natin. Anong na-realize nung mayamang lalaki? Balikan lang natin ha, para dagdag kaalaman dito sa ating pinag-aaralan. So, pupuntahan po natin yung verse 26. Ano po? Sabi dito, basahin natin. Lucas 16:26. Isa pa, hindi maaari ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumarian ay hindi makakatawid at ang nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. So dito nag-uusap yung mayaman at yung si Abraham. Kung babalikan natin, ito yung sitwasyon. Ang sabi po nung lalaking mayaman. Ito ang sagot po nung mayaman, no? Puntahan natin sa verse 24. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na asawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko. Para lumamig-lamig, pakiramdam ko, hirap na ako dito sa apoy. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nung nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap, ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ay nahihirapan. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. O, diba? Doon niya na-realize. Nakakaunawa siya sa pagdating sa paghiwalay doon sa katawan. Yung espiritu nakakaunawa, 'di ba? May kamalayan. Kasi nga yung espiritu, kung babalikan po natin itong 3:21 ng Ecclesiastes, yung diwa.
So may diwa pa rin siya, yung kanyang diwa, yung kanyang espiritu. Kaya may kamalayan siya, 'di ba? Iba yung kaisipan kung ika'y nasa katawan. Nakita po ninyo, kung ika'y nasa katawan, may physical ka, ang gumagana doon yung isip mo. Kaya yung gumagana ng isip mo, pang literal, pang mundo. Ngayon, nung nahiwala ng yung katawan, ngayon mo maunawaan sa espiritu. Di ba? Kaya diyan, mayroong paliwanag na espiritu. Yan po yun. Kaya pag namatay ang isang tao, babalikan natin dito, yan, nagkakaroon ng kamalayan siya. Kasi nga po, nakakaunawa na siya. Kasi nahiwala na yung kanyang katawan, yung kanyang laman doon sa espiritu at doon sa kaluluwa. Yung espiritu, yun ang kanyang diwa, yun ang may kamalayan. At yung kaluluwa, yun nga yung pagkatao mo na kung saan yung damit mo o yung katawan nahiwalay. Nakita po ninyo? Kaya pagdating sa 26, isa pa, hindi maaaring sinasabi mo, ito, dagdag natin pa sa verse 27 para makita mo na mayroong kamalayan din yung mayamang lalaki. Sabi pa noong mayamang lalaki kay Abraham, sinabi pa naman ng mayaman, kung ganoon amang Abraham, nakikiusap ako sa iyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Ano, di ba? Inutusan pa si Abraham na mabuhay na muli si Lazarus para puntahan naman yung kanyang mga kapatid na buhay pa, 'di ba? Pero siya nga hindi na makakaalis doon. Nakita po ninyo? Kaya yung mga napunta sa Hades at doon sa lugar na ni Abraham, wala nang alisan yun, naghihintay na nga lang po sila ng paghuhukom. 'Di ba? Kung itutuloy pa natin sa 28, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito, 'di ba? Kaya nga hindi na siya makaalis doon. Doon siya nagkaroon ng malay. Kaya may kamalayan siya na naghihirap siya. Para naman yung kanyang mga kapatid nga naman ay hindi makaranas ng ganung paghihirap. Doon siya nagsisisi. Ngayon, kahit anong gawin niyang pagsisisi, hindi na siya makakaalis doon. Kaya nga po mga kapatid ko sa pananampalataya, kung nagkakaroon tayo ng malindiwa, unawain natin. Baka nga yung ating pananampalataya ay mali, sa tagal ng panahon, doon ka nagsusumiksik, yung pala'y impyerno ang pupuntahan ng iyong kaluluwa. Nakita po ninyo, kailangan talaga maintindihan at maunawaan natin, masigurado mo yung sinasamahan mo na mabigyan ka ng tamang aral, ng tamang turo. Kasi kung hindi rin tama ang mga aral na iyong mapapakinggan, hindi maipaunawa sa inyo ng mga nangangaral ngayon, kawaawa. Kaya narito yung channel, God's Word, read the Scriptures, salita ng Diyos mababasa sa kasulatan. Kaya babasahin natin. May katotohanan ba yun? O yan. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na. Nang sa ganun maunawaan mo ang mga aral ni Kristo. Kaya kaibigan, naiintindihan mo ba? Yung kaluluwa may pupuntahan. Kaya nga dito na binabasa na nga natin, maiintindihan natin. 'Di ba? Itong mayaman lalaki, may kamalayan yan. Alam niya. Pinaalam sa atin ni Jesus. Kung sinasabi mong walang nakakaalam, Diyos lang ang nakakaalam, pero dito sa mga sulat, pinaalam sa atin ng Panginoong Hesus. Sabi doon sa mga napunta sa Hades, 'di ba? Ito yung mayamang lalaki. Kaya nga nakikiusap siya kay Abraham na isugo si Lazarus. Ito yung pulubi baka yung iniisip mo yung kaibigan ni Jesus na isang Lazarus na kapatid ni Maria at ni Marta. Dapat alam niyo yung mga ganyang mga pangyayari kasi pag nagsalita kayo, alam niyo kung sinong tinutukoy. Katulad noong Lazarus, may isang Lazarus pa, at di ba? Dalawang Lazarus yan, yung kaibigan ni Jesus na kapatid ni Maria at ni Marta. Yun ang isang Lazarus na namatay din na 4 na araw na binuhay na muli ni Jesus. Yun ang kaibigan ni Jesus. Ito naman, talinghaga ni Jesus. Hindi ito kaibigan ni Jesus, itong si Lazarus na pulubi. Nakita mo? Yan ay isang talinghaga para maintindihan natin, maunawaan natin sa espiritual. Yan ang katotohanan. Nakita po ninyo? Ginawa niyang talinghaga kasi nga hindi natin kayang intindihin sa espiritual. Ngayon, habang binabaybay na natin at pagbabasa, doon natin maiintindihan.
sa espiritual na pagkaunawa. Katulad nitong mayaman, ano nangyari sa kanya nung nawala ang kanyang katawan? Ay nagpapasasa siya kasi mas binibigyan niya ng kaluguran yung kanyang katawan ay hindi niya pinahalagan yung kanyang espiritu at kaluluwa. Ano nung siya'y namatay, yan ang naranasan niya. O di ba? Ano sabi ng itong mayaman? Para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito, di ba? Napunta siya sa lugar ng paghihirap. Doon niya lang na-realize. Nakita po ninyo? Kaya yung diwa o espiritu, yun ang nagdedesisyon sa iyo. Kailangan. Di ba't ikaw rin nga din ang nagbigay na yung ayaw mong paniwalaan na ang espiritu ang nagde-decide kasi yun ang diwa ng iyong kaluluwa. Yung espiritu mo. Siya ang nakakaunawa at nakakaintindi. Kaya kung ang espiritu mo ay hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa, kawawa ang kaluluwa. Malino po ba? Ngayon, dito sa tinatanong mo, alam na mo ba kung saan na mapupunta ang kaluluwa? Hindi man ako nag-imbento. Si Jesus mismo ang nagsalita diyan at isinulat ni Lucas para maintindihan natin. Okay? So wala akong nanggaling sa aking kaisipan ng mga sinasabi ko, kundi binabasa ko sa kasulatan para maintindihan ng lahat ng sumusubaybay sa channel ito. So salamat po sa inyong matyagang pakikinig sa ating channel, God's Word Ready Scriptures. Kung nagustuhan mo ang topic na ito ngayon, mag-like ka at mag-comment ka. Kung nakaunawa ka sa espiritual. I-share mo rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang bugtong anak na si Jesucristo. Sa Kanya po ang kapurihan magpakailanman. Amen.